Isang mapagpalang pagkakataon po sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at muli, samahan ninyo ako dito sa tadhana kung saan ang bawat kwento ay isang salamin ng ating mga buhay. May mga sugat na kayang paghilumin ng panahon. Pero paano kung ang mismong lunas ay siya ring magbubukas ng mas malalim na sugat mula sa nakaraan? Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ng mga piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati. Ngunit sa kwento natin ngayong gabi, isang pusong basag ang susubukang buuin ang isa pa. Lingid sa kaalaman nilang pareho, ang mga piraso ng kanilang nakaraan ay iisa lang pala ang pinagmulan. Hindi mo ba tinitingnan ang mga kinukuha mo, Carlos? Mukha itong magnanakaw. Parang may mainit na kamay na biglang sumampal kay Rosa. Hindi pa man siya nakakaisang oras sa loob ng mansyon, ito na agad ang sumalubong sa kanya. Ang mga salita ng eleganteng babae na nakatayo sa paanan ng malaking hagdanan ay tumusok sa kanyang tainga at tila nagpalamig sa buong paligid. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Automatiko siyang napayuko. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga labi. Ito ang unang araw niya. Unang pagkakataon pa lang siyang nakita ng babaeng ito. Elena, that's enough. Ang boses ng lalaking nasa likod niya, si Mr. Carlos, ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Walang emosyon, pero sapat na yon para tumigil ang babaeng nagngangalang Elena sa pagsasalita. Dahan-dahang lumingon si Rosa. Si Mr. Carlos ay nakatingin sa kapatid nito o kung anuman niya ito na may isang matigas na ekspresyon, isang maskara na walang sinumang makakabasa. She is the new physical therapist. Her name is Rosa. Pagpapatuloy ni Carlos, ang bawat salita ay tila may tamang sukat. Ate Mercy, ihatid mo na si Rosa sa kwarto ni Miguel. Tumangulang ang matandang kasambahay at sinenyasan si Rosa na sumunod. Habang naglalakad sila palayo, ramdam pa rin ni Rosa ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Isang pares na puno ng paghusga at isa pang pares na hindi niya mawari kung ano ang laman. Pagdating sa silid ng kanyang pasyente, iniwan siya ni Ate Mercy nang may isang tipid na ngiti. Ang kwarto ni Miguel ay malawak at maganda, pero walang buhay. Parang isang mamahaling museum. Sa gitna nito ay ang kama kung saan nakahiga ang isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na may mga matang bukas pero walang tinitingnan. Maputla ang kanyang balat. Payat ang kanyang mga braso na nakalatag sa magkabilang gilid. Hindi siya gumagalaw, parang isang manika na hinihintay lang na may mag-utos kung ano ang susunod na gagawin. Dahan-dahang lumapit si Rosa. Ang bawat hakbang niya ay maingat, na para bang ayaw niyang basagin ang katahimikang bumabalot sa silid. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang bata at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa bahay na yon, isang malambot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng awa, kundi ng pagkilala, na para bang nakikita niya ang batang lalaki sa likod ng karamdaman nito. "Kumusta ka, Miguel?" Mahinang bulong niya, kahit alam niyang walang sasagot. "Ako si Rosa. Nandito ako para samahan ka." Hindi niya hinawakan ang bata. Hindi niya sinuri ang mga braso o binti nito. Sa halip, kinuha niya ang isang libro mula sa kanyang bag. Lingid sa kaalaman ni Rosa, sa isang madilim na silid sa kabilang dulo ng mansyon, bawat galaw niya ay pinapanood. Nakaupo si Carlos sa harap ng isang pader ng mga monitor. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang pamamahay. Ang hangin ay malamig at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga kagamitan. Isang screen lang ang kanyang tinititigan. Ang kamera na nasa kwarto ni Miguel. Nakatutok ang kamera sa babaeng nagngangalang Rosa. Matigas ang kanyang panga. Pinapanood niya ang bawat paghinga, bawat pagkurap nito.
Ganito ang ginawa niya sa lahat ng naunang therapist. Hinahanapan niya sila ng butas, ng isang pagkakamali, ng kahit anong senyales na hindi sila mapagkakatiwalaan. Nakita niya nang umupo si Rosa sa tabi ng kama. Inasahan niyang sisimulan na nito ang mga karaniwang ehersisyo. Pero hindi. Napanood niya nang mapansin ni Rosa ang isang silver na picture frame sa bedside table. Ito ang huling litrato ng kanyang yumaong asawa. Nakita niya ang marahang pagpunas ni Rosa sa alikabok sa ibabaw ng salamin gamit ang dulo ng kanyang daliri. Isang simpleng kilos, pero may kung anong kumirot sa dibdib ni Carlos. Isang paggalang na hindi niya inaasahan. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Rosa. Hindi para kausapin si Miguel, kundi para magbasa ng isang kwento. May isang prinsipe, simula ni Rosa. Ang kanyang boses ay mahinahon at malambing, na nakatira sa isang kahariang gawa sa salamin. Isang araw, nabasag ang kanyang puso at mula noon, ayaw na niyang magising. Napakunot ang noo ni Carlos. Anong klaseng therapy ito? Isang fairy tale? Nagsasayang lang ito ng oras at pera niya. Aalisin na sana niya ang kanyang tingin nang may gawin si Rosa na tuluyang kumuha ng kanyang buong atensyon. Dahan-dahan, may kinuha si Rosa mula sa bulsa ng kanyang bag, isang maliit at tila antigong bagay. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Si Carlos ay napasandal palapit sa monitor, pilit na inaalam kung ano yon. Nakita niya, isang tansong kompas. Maingat itong kinuha ni Rosa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kompas sa bukas na palad ni Miguel at isinara ang mga daliri ng bata sa paligid nito. Nakazoom in ang kamera sa kamay ng bata na ngayon ay may hawak na sa isang bagay na hindi maintindihan ni Carlos. Ano yon? Saan nanggaling yon? At ang pinakamahalagang tanong na umikot sa isip ni Carlos habang nakatitig siya sa screen, bakit niya ginagawa yon? Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa screen. Ang babaeng iyon, si Rosa, ay nagpatuloy sa pagkukwento na parang walang nangyari. Kalmado pa rin ang kanyang boses, malambing pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Miguel. Ngunit para kay Carlos, lahat ay nagbago. Sa loob ng 5 taon, kinabisado niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Alam niya ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Siya ang may kontrol. Pero ngayon, habang tinititigan niya ang maliit na tansong kompas sa kamay ng kanyang anak, isang bagay na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. May isang estranghero sa kanyang pamamahay, at ang estrangherong yon ay may dalang isang sikreto. Kinabukasan, ipinatawag ni Carlos si Ate Mercy sa kanyang opisina. Malamig ang silid, at ang tanging maririnig ay ang pag-ikot ng ballpen sa pagitan ng mga daliri ni Carlos. Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya, hindi nakatingin sa matanda. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasabi niya, kahit ang pinakawalang kwentang detalye, naiintindihan mo? Pero sir, nag-aalangang sagot ng kasambahay. Mabait naman po si Ma'am Rosa. Sa wakas ay itinigil ni Carlos ang pag-ikot ng ballpen at tinitigan ito. Hindi kita tinatanong kung mabait siya. Sinabi ko, obserbahan mo siya. Walang nagawa si Ate Mercy kundi tumango at tahimik na lumabas ng silid. Ang utos ay malinaw. Ang tiwala sa bahay na ito ay isang bagay na kailangang patunayan, hindi basta-basta ibinibigay. Nang maghahapunan na, tila sinadya ng tadhana ang pagkakataon. Habang daladala ni Rosa ang kanyang tray ng pagkain, papunta sa isang maliit na mesa. Biglang lumitaw si Tita Elena mula sa kusina. Naku iha, I'm so sorry, sabi ni Elena nang sinasadyang mabunggo ang siko ni Rosa. Tumalsik ang lahat. Ang kanin, ang sabaw ng sinigang, ang baso ng tubig. Lahat ay bumagsak sa puting sahig. Kumalat ang gulo. Ang clumsy ko naman. Pagpapatuloy ni Elena, may pekeng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi umimik si Rosa. Tinitigan lang niya ang nasayang na pagkain sa sahig.
Ramdam niya ang init sa kanyang mga pisngi, isang pinaghalong hiya at inis. Ako na dyan! Mabilis na sabi ni Ate Mercy, kumuha agad ng basahan. Hayaan mo na, Ate Mercy. Kasalanan ko. Mahinahong sabi ni Rosa, at siya na mismo ang nagsimulang magpulot ng mga bubog ng baso. Mula sa kanyang kinalalagyan sa itaas ng hagdanan, nakita lahat ni Carlos ang nangyari. Nakita niya ang pananadya sa kilos ni Elena at nakita niya ang hindi pangkaraniwang pagtitimpi ni Rosa. Hindi ito nagalit, hindi ito nagreklamo. Tinanggap lang nito ang sitwasyon. Isang parte sa kanya ang humanga, pero isa ring parte ang lalong nagduda. Sino ang taong kayang manatiling ganito kakalma? Kinagabihan, muling umupo si Carlos sa kanyang control room. Ang pakiramdam na yon, ang pagdududa, ang nag-udyok sa kanya na muling panoorin ang mga recording mula sa nakaraang gabi. Pinanood niya ulit ang eksena kung saan nilagay ni Rosa ang kompas sa kamay ni Miguel. Paulit-ulit, pero wala siyang makitang bagong detalye. Nang bigla, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Pagkatapos ng kwento, hindi agad umalis si Rosa. Nagsimula itong kumanta. Isang oyayi, isang pamilyar na himig na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Habang umaawit si Rosa, nakafocus ang kamera sa mukha ni Miguel. At doon, nakita yon ni Carlos. Isang mabilis, halos hindi mapansing paggalaw. Ang hintuturo. Isang beses lang itong gumalaw. Isang mabilis na pagkibot. Ngunit para kay Carlos, na halos isang taon nang naghihintay ng kahit anong senyales, ang kibot na yon ay kasing lakas ng isang lindol. He rewound the footage. Pinanood niya ulit. Normal speed. Inulit niya. Slow motion. At inulit niya ulit. Hindi siya nagkamali. Mayroong paggalaw. Isang maliit na himala na dala hindi ng mamahaling gamot o makinarya, kundi ng isang babaeng may dalang lumang kompas at isang lumang oyayi. Sumikip ang dibdib ni Carlos. May isang bahagi sa kanya na gustong magdiwang, ngunit mas malakas ang boses sa kanyang isipan na nagtatanong. Bakit siya? Paano niya nagawa ang hindi nagawa ng iba? Kinagabihan, habang nasa veranda si Rosa at nakatingin sa buwan, may kinausap siya sa telepono. Ang boses niya ay halos pabulong, puno ng isang bigat na hindi maipaliwanag. Opo, alam ko po. Tumigil siya, huminga ng malalim. Mahirap, pero kailangan kong gawin to para sa kanya. Ibinaba niya ang telepono. Sa dilim, mas naging malinaw ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Ate Mercy. May dala itong maliit na plato na may takip. Iha, mahinang sabi ng matanda. Iniabot ang plato. Heto, isang mainit na puto. Pagpasensyahan mo na yung kanina. Napatingin si Rosa sa matanda at pagkatapos ay sadala nito. Isang ngiti, isang totoong ngiti, ang unang beses na nakita ni Ate Mercy ang sumilay sa kanyang labi. Salamat po, Ate Mercy. Maraming salamat po. Ang simpleng kabaitan na yon ay parang isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Hindi alam ni Rosa na ang bawat kilos niya, mabuti man o kahina-hinala, ay nakakarating kay Carlos. Ang pag-aalaga ni Ate Mercy ay isa lang sa mga detalye. Ngunit ang detalyeng iyon ay mas lalong nagpagulo sa isip ng amo ng mansyon. Kinabukasan, habang mag-isang nagbabasa ng papeles si Carlos sa kanyang malawak na study, bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Tita Elena, may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. May inilapag siyang isang manipis na brown folder sa ibabaw ng mesa ni Carlos. Tumunog ito ng may bigat. Mas mabigat kaysa sa itsura nito. Ano to? Tanong ni Carlos, ang boses ay iritado. Ayan, sabi ni Elena. Dahan-dahang itinuon ang kanyang daliri sa folder. Para hindi ka na mahirapan mag-imbestiga sa mga anino, itinaas ni Carlos ang kanyang tingin mula sa folder papunta sa mukha ni Elena. Nakita niya ang pagtatagumpay sa mga mata nito.
Ngumiti si Elena. Isang ngiting malamig, isang ngiting nakakalason. Kilalanin mo kung sino talaga yang physical therapist na pinapasok mo sa pamamahay mo, Carlos. Hindi na naghintay si Carlos na umalis si Elena. Sa sandaling maisara nito ang pinto, ang kanyang mga kamay ay halos sabik na binuklat ang folder. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Inaasahan niya ang isang criminal record, isang kaso ng pandaraya, kahit ano, pero wala. Ang laman ng sobre ay mga ordinaryong dokumento lamang. Birth certificate, NBI clearance, diploma, mga papeles na naipakita na sa kanya ng ahensya. Napasandal siya sa kanyang upuan, bumuntong hininga sa pagkadismaya. Isang laro na naman ba ito ni Elena? Isang paraan para lalo siyang guluhin? Ibabalibag na sana niya ang folder nang may isang detalye sa pinakahuling pahina na pumukaw sa kanyang pansin. Isang kopya ng kanyang application form. Sa ilalim ng home province, nakasulat ang isang salitang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sorsogon, ang probinsya kung saan lumaki ang dati nilang kasambahay, ang babaeng naging dahilan ng aksidente. Para sa iba, isa lang itong pagkakataon. Coincidence. Ngunit sa isip ni Carlos na sinanay na maghanap ng mga koneksyon at pattern, ito ay isang pulang bandila na iwinawagayway sa harap ng kanyang mukha. Hindi siya nagsayang ng oras. Pinindot niya ang intercom. Ate Mercy, papuntahin mo dito si Rosa. Now. Ilang sandali lang, pumasok si Rosa sa opisina. May bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Sir Carlos, pinapatawag niyo raw po ako? Umupo ka, utos ni Carlos. Ang boses ay walang anumang emosyon. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sumunod si Rosa. Habang umuupo, pasimple niyang ipinailalim sa mesa ang kanyang mga kamay. Pinagsalikop ang mga ito para itago ang bahagyang panginginig. Ang lamig sa opisina ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi muna nagsalita si Carlos. Hinayaan niyang mabalot ng katahimikan ang silid. Tinititigan niya si Rosa na para bang sinusubukang basahin ang kaluluwa nito. Sa wakas, nagsalita siya. Taga-Sorsogon ka pala. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang statement, isang akusasyon. Nakita ni Carlos ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Rosa, pero mabilis din itong nawala. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Pinanatili ang contact sa kanyang mga mata. Opo, sir. Doon po ako lumaki. Ang boses niya ay kalmado, professional. At alam mo rin siguro na ang dating caregiver ni Miguel ay taga-roon din. Isang sandaling katahimikan. Sa ilalim ng mesa, masumigpit ang pagkakahawak ni Rosa sa kanyang mga kamay. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit ang kanyang mukha at boses ay nanatiling matatag. Narinig ko po, sagot niya. Pero malaki po ang Sorsogon, sir. Hindi ko po siya personal na kilala. Ang sagot ay direkta, simple at walang butas. Natahimik si Carlos. Ito ang hindi niya inaasahan. Inasahan niya ang pagtanggi, pagkakabigla o pagkataranta. Pero ang ipinakita sa kanya ni Rosa ay isang payapang pag-amin na walang kasamang pag-aalala. Sige, sabi ni Carlos pagkatapos ng ilang sandali. Makakaalis ka na. Tumayo si Rosa, tumango at lumabas ng silid. Naiwan si Carlos na mas magulo pa ang isip kaysa dati. Ang kanyang investigasyon ay nauwi sa isang pader. Ang kanyang bala ay nasayang. Ang babae ba ay nagsasabi ng totoo? O sadyang napakagaling lang nitong magsinungaling? Kinagabihan, sa kabila ng pagdududa, pinanood pa rin niya ang therapy session sa monitor. Pinagpatuloy ni Rosa ang kwento tungkol sa prinsipe na ayaw ng magising. Ngunit ngayon, may idinagdag siya. Ikinuwento niya kung paanong may isang kaibigang ibon na laging bumubulong sa prinsipe, bumubulong ng mga masasayang alaala. Naaalala mo ba, prinsipe? Bulong ni Rosa kay Miguel.
Ang amoy ng dagat? Ang init ng araw sa iyong balat? Ang tawa ng iyong ina? Sa pagbanggit sa kanyang ina, tila may nagbago sa hangin. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig si Carlos mula sa speaker ng kanyang monitor. Isang tunog. Hindi isang salita. Hindi isang sigaw. Isang mahinang, Isang tunog ng pagsang-ayon. Napatayo si Carlos mula sa kanyang upuan. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakatitig sa screen. Inilapit niya ang kanyang tainga sa speaker. Halos hindi makahinga, pero wala nang sumunod. Tanging ang mahinahong boses na lang ni Rosa ang muling narinig. Hindi makatulog si Carlos ng gabing iyon. Ang isip niya ay isang malaking gulo ng hinala at bagong pag-asa. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang dumadaan siya sa kanyang control room, nabukas ang pinto, may narinig siyang isang kakaibang tunog mula sa mga speaker. Hindi ito boses, hindi ito kaluskos. Tunog ng isang pigil na pag-iyak. Napatigil siya. Hinanap ng kanyang mga mata kung saang monitor nang gagaling ang tunog. Camera 7. Ang hallway sa labas ng kwarto ni Rosa. Pero ang audio ay mula sa mikroponong palihim niyang ipinalagay sa loob mismo ng kwarto nito. Mahina lang ito. Halos isang hikbi. Ang tunog ng isang taong umiiyak sa dilim, pilit na itinatago ang bawat pagpatak ng luha. Nakatayo lang doon si Carlos, sa gitna ng kadiliman ng kanyang bahay, nakikinig sa lihim na pighati ng babaeng pinaghihinalaan niya. At sa sandaling iyon, mas marami pa siyang tanong kaysa sa mga sagot. Sir Carlos, sabi ni Rosa isang umaga, pagkatapos ng therapy session, sa tingin ko po, kailangan na ni Miguel na makalabas. Napatigil si Carlos sa pag-scan ng mga papeles sa kanyang mesa. Tumingin siya kay Rosa na para bang sinabi nito ang pinaka-imposibleng bagay sa mundo. What do you mean? Kailangan po niya ng sikat ng araw. Paliwanag ni Rosa, ang kanyang boses ay kalmado pero may diin. Kailangan niyang maramdaman na hindi lang itong kwarto ang mundo niya. It will help his recovery. I'm sure of it. Umiling agad si Carlos. No, it's too risky. Maraming tao, maraming germs. Hindi pwede. Ang mga salita niya ay mabilis at pinal. Isinasara ang usapan. Pero hindi natinag si Rosa. Hindi po tayo magtatagal. Kahit sa isang lugar lang na tahimik. Sir, ang paggaling ay hindi lang sa physical. Kailangan din ng isip at kaluluwa. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali ng pagtimbang. Nakita ni Carlos sa mga mata ni Rosa, hindi ang katigasan ng ulo, kundi ang sinseridad. Naalala niya ang pagkibot ng daliri ng kanyang anak, ang mahinang tunog na ginawa nito. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko. Fine, sabi niya. But I'm coming with you. At sa kotse lang tayo. Mas mabuti po kung makakababa tayo. Mahinahong giit ni Rosa. Kahit saglit lang. Muling natahimik si Carlos bago sumagot ng may pagkasuklam sa sariling desisyon. Sige. Ang tahimik na lugar na sinasabi ni Rosa ay hindi isang mamahaling parke o isang pribadong resort. Ito ay isang simpleng karinderya sa tabi ng kalsada, sa isang bayang malayo, sa kanilang subdibisyon. May mga puno ng mangga sa paligid at ang amoy ng iniihaw na liempo ay nasa hangin. Dito? Tanong ni Carlos. Hindi maitago ang pag-aalinlangan habang tinutulak niya ang wheelchair ni Miguel. Ang lugar ay maingay, magulo. Lahat ng bagay na iniiwasan niya. Tiwala lang po, sir. Sabi ni Rosa na may maliit na ngiti. Pumili sila ng isang mesa sa ilalim ng puno. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Carlos si Miguel sa ilalim ng tunay na sikat ng araw, hindi sa artipisyal na ilaw ng kanyang kwarto. At may nangyari. Ang mga mata ni Miguel, na laging blangko, ay nagsimulang gumalaw. Sinusundan niya ang paglipad ng isang maya-maya. Pinapanood niya ang pagtakbo ng isang batang kalye na may hawak na saranggola. May kislap, isang maliit,
pero hindi maipagkakailang kislap ng interes. Umorder si Rosa ng sabaw at hinipan ito. Hindi niya sinubuan si Miguel, pero inilapit niya ang kutsara sa labi nito para maamoy ng bata ang pagkain. Naaalala mo ba to, Miguel? Bulong ni Rosa. Ganito ang niluluto ng mama mo pag umuulan, di ba? Nakatingin lang si Carlos. Tahimik. Isang manonood sa sarili niyang buhay. Nakikita niya ang kanyang anak na tila unti-unting nagigising at ang babaeng estranghero na gumagawa ng himala sa harap niya. May isang grupo ng mga bata na naglalaro ng tumbang preso hindi kalayuan sa kanila. Napako ang tingin ni Miguel sa kanila. Tumbang preso yan, paliwanag ni Rosa, na para bang naiintindihan siya ng bata. Kailangan mong tamaan yung lata ng tsinelas mo. Ganyan din kayo maglaro ng mga pinsan mo dati. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga tao, nakita ni Carlos ang isang bagay na mas matagal pa niyang hindi nakikita kaysa sa paggalaw ng daliri ng kanyang anak. Isang bahagyang pag-angat sa sulok ng labi ni Miguel. Isang anino ng ngiti. At sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Carlos ang sarili niya. Isang ngiti, isang totoo, at hindi pinilit na ngiti. Ang gumuhit din sa kanyang mukha. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, ay humihinga siyang muli. Para silang isang pamilya. Carlos! What a surprise! Ang boses na yon, parang isang basag na salamin na pumunit sa perpektong sandali. Nilingon nila si Tita Elena, nakatayo hindi kalayuan, suot ang kanyang mamahaling bestida at salamin. Sa kamay niya ay isang cellphone, nakatutok sa kanila. Isang mabilis na click ng camera ang narinig ni Carlos. Pinapasyal mo pala ang bata? Sabi ni Elena, lumalapit. At dito pa talaga, hindi ba delikado para sa kanya? Ang bawat salita ay may kasamang lason ng paghusga. Agad na nawala ang nangiti ni Carlos. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng yelo. What are you doing here, Elena? Nagkataon lang, may binisita akong amiga. Sagot nito, halatang nagsisinungaling. Muli nitong tinaas ang cellphone. Click! Isa pang litrato. Magandang remembrance to. Ang butihing ama at ang bagong therapist. That's enough. Mariing sabi ni Carlos. Nag-iwas ng tingin si Rosa. Yung muko na parang gusto niyang maging invisible. Ang magandang sandali ay tuluyan ng nabasag. Ang biyahe pabalik ay tahimik. Ang kislap sa mga mata ni Miguel ay nawala na naman. Si Carlos ay muling naging bato. Si Rosa ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagdating nila sa mansyon, may isang security guard na sumalubong sa kanila sa may gate. May dalang isang selyadong sobre. Para po sa inyo, Sir Carlos, sabi ng gwardya. Kinuha ito ni Carlos, walang gana. Akala niya ay isa lang itong sulat mula sa bangko. Pinunit niya ang sobre habang naglalakad sila papasok. Binuklat niya ang papel sa loob. Hindi ito galing sa bangko. Nakatatak sa itaas ang pangalan ng isang law firm. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakatype doon. Petition for guardianship. On the grounds of emotional and mental instability. Endangering the welfare of the minor. Miguel Alfonso. Petitioner, Elena Alfonso. Napatigil sa paglalakad si Carlos. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang papel ay nayupi sa kanyang kamao. Ang pag-atake ay hindi na palihim. Nagsimula na ang giyera. Ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng malakas na kalabog ng pinto ng study. Nagmartsa si Carlos papasok. Ang papel na galing sa abogado ay lukot na lukot sa kanyang kamao. Ibinagsak niya ito sa kanyang mesa na para bang isa itong nakakadiring insekto. Galit. Isang nag-aalab na galit ang gumuhit sa kanyang mukha, kasabay ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Takot. Niluwagan niya ang kanyang kurbata. Pakiramdam ay sinasakal siya. Naglakad siya pabalik-balik na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kukunin niya ang anak ko. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip.
Sa gitna ng kanyang pagpapanik, may kumatok ng marahan sa pinto. "Sir?" Si Rosa. "What is it?" Sigaw niya, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Dahan-dahang pumasok si Rosa. May daladalang isang baso ng tubig. Hindi siya natinag sa pagsigaw ni Carlos. Sa halip, may pag-aalala sa kanyang mga mata. "Naririnig po namin kayo mula sa labas. Okay lang po ba kayo?" "Do I look okay to you?" Sarkastikong sagot ni Carlos. Hindi sumagot si Rosa. Inilapag lang niya ang baso ng tubig sa mesa. Ang simpleng kilos na yon, ang kanyang pananatiling kalmado, ay tila may epektong nagpabagal sa nagwawalang mundo ni Carlos. Napahilamos siya sa kanyang mukha, napasabunot sa kanyang buhok. Sa isang iglap, ang galit ay napalitan ng pagod. "She's suing me." Bulong niya, halos sa sarili niya lang. "She wants to take my son away from me." Ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kahina sa harap ng ibang tao. Ang unang pagkakataon na ibinaba niya ang kanyang pader. Hindi nagulat si Rosa. Tila inaasahan na niya ito. "Ano po ang grounds niya?" Nag-angat ng tingin si Carlos. Nagtaka sa tanong. Hindi ito isang tanong ng pakikiramay, kundi isang tanong na praktikal. Mental instability daw. Sinasabi niyang pinapabayaan ko si Miguel, na ipinagkakatiwala ko siya sa isang estranghero. Ang huling salita ay lumabas na may bigat. Alam niyang si Rosa ang tinutukoy. Hindi nasaktan si Rosa. Sa halip, mas naging seryoso ang kanyang mukha. "Sir, kailangan nating idokumento ang lahat ng progress ni Miguel, ang paggalaw ng daliri niya, ang tunog na ginawa niya. Kailangan natin ng patunay. Mas maganda kung makakakuha tayo ng second opinion mula sa isang reputable na neurologist." Napatitig si Carlos sa kanya. Ang kanyang isip, na kanina'y puno ng gulo, ay biglang nagkaroon ng direksyon. Ang mga sinasabi ni Rosa ay may punto. Lohikal. Malinaw. Sa gitna ng kanyang pinakamalaking krisis, ang babaeng pinaghihinalaan niya ang tanging nagbibigay sa kanya ng liwanag. Kinagabihan, hindi na naman mapakali si Carlos. Pumasok siya sa kanyang control room, isang ugali na hindi niya maiwasan. Ang mga mata niya ay automatikong napunta sa monitor ng kwarto ni Rosa. Gising pa ito. Nakaupo sa harap ng kanyang laptop. I-zoom in ni Carlos ang camera. Nakita niya ang tinitipan nito sa search bar. Guardianship Laws, Philippines Cases of Psychological Incapacity, Proving a Parent's Fitness. Napahinga siya ng malalim. Ang babaeng ito ay lumalaban para sa kanya, para sa kanila. Isang emosyon ang pumuno sa kanyang dibdib. Isang emosyon na hindi niya pinangalanan. Tumayo siya. Pumunta siya sa kusina, nagtimpla ng kape. Dala ang tasa, naglakad siya papunta sa kwarto ni Rosa. Tumigil siya sa harap ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Pero ibinaba rin niya ito. Sa halip, maingat niyang inilapag ang tasa ng mainit na kape sa sahig. Sa tabi mismo ng pinto, isang tahimik na mensahe. Isang pasasalamat na hindi niya masabi ng harapan. Bumalik siya sa kanyang silid at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa loob naman ng kanyang kwarto, napabuntong hininga si Rosa at isinara ang kanyang laptop. Pinikit niya ang kanyang mga mata, minamasahe ang kanyang sentido. Ang bigat ng sitwasyon ay nararamdaman niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. "Hello? Sino to?" Ulit niya. Isang malamig na boses ng lalaki ang sumagot. Mababa at tila walang emosyon. "Alam ko kung sino ka." Nanigas si Rosa sa kanyang kinauupuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. "Tigilan mo na ang ginagawa mo." Pagpapatuloy ng boses, "Kung ayaw mong malaman ng lahat ang sikreto mo." Click. Ibinaba na ang tawag. Naiwan si Rosa. Hawak ang telepono. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib.
Ang multo ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay bigla na lang tumayo sa kanyang harapan. At ngayon, may alam na itong iba. Binitiwan ni Rosa ang telepono na para bang napaso siya. Bumagsak ito sa malambot na kumot nang walang tunog. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang ingay ay nakakabingi. Ang tibok ng kanyang puso ay isang tambol na nagbabanta, mabilis at malakas. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Alam ko kung sino ka. Ang apat na salitang yon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Isang ahas na pumupulupot sa kanyang paghinga. Hindi si Carlos ang tumawag. Ibang boses iyon. Mas mapanganib. Sino? Paano? Nang gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nagkakaroon ng buhay. Ang bawat kaluskos sa labas ay tila mga yabag na papalapit para kunin siya. Ang sikretong matagal niyang iningatan ay hindi naligtas. Kinabukasan, humingi siya ng isang araw na pahinga kay Ate Mercy. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi siya sa doktor pumunta. Nagbiyahe siya papunta sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng syudad. Doon, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, ay isang simpleng lapida na may pangalang nakaukit. Lira Santos, ang kanyang ate Lira. Lumuhod si Rosa at hinaplos ang malamig na bato. Inalis niya ang mga tuyong dahon sa ibabaw nito. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ate Lira, nakatayo sa kanilang maliit na kusina. May harina sa dulo ng kanyang ilong, tumatawa habang nagmamasa ng para sa pan de coco. Ang kanyang ate na nangangarap maging guro. Ang kanyang ate na mas mahal pa ang mga bata kaysa sa sarili niya. Hindi ka pabaya, bulong ni Rosa sa hangin. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi mo yun magagawa. Inilabas niya ang isang litrato mula sa kanyang pitaka. Isang kupas na larawan nilang dalawa noong mga bata pa sila. Nakangiti at walang aalalahanin. May nakakaalam na ate, sabi niya, ang boses ay basag. Pero hindi ako natatakot. Pinapangako ko sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi nalilinis ang pangalan mo. Malalaman ng lahat ang totoo. Samantala, sa mansyon, abala si Ate Mercy sa paglilinis. Ang tensyon sa bahay nitong mga nakaraang araw ay nakakahawa at para sa kanya, ang pag-aayos ng mga gamit ay isang paraan para ayusin din ang kanyang isip. Napunta siya sa bodega, isang lugar na bihira ng buksan. Habang inaalis niya ang alikabok sa isang lumang aparador, may nahulog na isang maliit, kahoy na baul. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga gamit ng yumaong asawa ni Carlos, mga album ng litrato, mga lumang sulat, mga souvenir mula sa kanilang mga biyahe. Isasara na sana niya ito nang may isang bagay na pumigil sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Rosa, ang paggaling ay hindi lang sa pisikal, kailangan din ng isip at kaluluwa. Nag-alinlangan siya. Tama ba ang gagawin niya? Ngunit nanaig ang kanyang puso. Maingat niyang binuhat ang baul at dinala ito sa kwarto ni Rosa. Pagbalik ni Rosa ng hapong yon, pagod ang kanyang mukha at kaluluwa, nakita niya ang baul sa ibabaw ng kanyang kama. May isang maliit na note mula kay Ate Mercy. Baka makatulong kay Miguel. Binuksan niya ang baul. Nakita niya ang mga litrato ng isang masayang pamilya. Si Carlos, mas bata at palangiti, ang kanyang magandang asawa. At si Miguel, isang bibo at malusog na bata na tumatawa. Isang pamilyang winasak ng isang trahedya. Sa ilalim ng mga album, may isang maliit na notebook, isang leather-bound na diary. Dahil sa kuryosidad, binuklat ito ni Rosa. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng ina ni Miguel. Mga kwento tungkol sa unang salita ng bata, sa unang pagtakbo nito, sa mga pangarap niya para sa kanyang anak. Napangiti si Rosa. Ito nga ay makakatulong. Ang mga kwentong ito
ay pwedeng maging tulay pabalik sa nakaraan ni Miguel. Malapit na niya itong isara nang mapansin niya ang huling entry. Iba ang itsura nito. Ang sulat ay mabilis, tila nagmamadali. Ang petsa ay ang mismong araw ng aksidente. Binasa ito ni Rosa. Masaya ako. Uuwi na kami. May sorpresa ako kay Miguel. Pero bago yon, may kailangan akong sabihin kay Carlos tungkol sa preno ng sasakyan at tungkol kay E. Doon natapos ang pangungusap. Naputol. Napatitig si Rosa sa huling letra, ang letrang E. Paulit-ulit na umikot ito sa kanyang isipan, kasabay ng pangalan ng isang tao. Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakagimbal na posibilidad. Ang diary ng ina ni Miguel ang naging bagong sandata ni Rosa. Ang bawat pahina ay isang bintana sa isang masayang nakaraan, isang mapa pabalik sa kung sino si Miguel bago ang lahat ay naging abo. Sa therapy session ng hapong iyon, hindi na siya nagbasa ng fairy tale. Sa halip, isinara niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magkwento mula sa puso, gamit ang mga salita mula sa diary. Nasa beach daw kayo noon. Mahinang simula ni Rosa. Ang kanyang boses ay parang isang alon na humahampas sa dalampasigan. Kasama mo ang mama mo, sabi niya sa diary. Ayaw mo raw umahon sa tubig. Ang sabi mo, isa kang isda. Sa kanyang control room nakatutok si Carlos sa monitor. Bawat salita ni Rosa ay tumatagos sa speaker at bawat salita ay isang pamilyar na kanta na nagbabalik ng mga alaala. Naalala niya ang araw na yon. Ang tawa ng kanyang asawa. Ang mabilog na tiyan nito, naglalaman noon sa kanilang sanay pangalawang anak. Pinilit kanyang umahon. Pagpapatuloy ni Rosa, may ngiti sa kanyang boses. At nagtayo kayo ng isang malaking sandcastle. Nilagyan niyo ng mga shell sa paligid. Ang sabi ng mama mo, iyon daw ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Habang nagsasalita si Rosa, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miguel at may nakita siyang pagbabago. Isang pagkurap, isang bahagyang pagkunot ng noo. Tapos, hinalikan kanya sa noo at sinabi niya, mahal na mahal kita, aking munting prinsipe. Sa mga salitang iyon, isang himala ang nagsimulang maganap. Dahan-dahan, napakabagal, ang mga daliri sa kanang kamay ni Miguel ay gumalaw. Nag-twitch ito na para bang may isang natutulog na kuryenteng biglang nagising. Napatigil sa paghinga si Rosa. Ang kamay ng bata ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kumot, palapit sa tansong kompas na laging naroon. Sa control room, napatayo si Carlos. Ang upuan niya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga daliri ni Miguel ay humaplos sa malamig na metal ng kompas. At pagkatapos, sa isang iglap ng lakas na hindi alam ni Carlos kung saan nanggaling, isinara ng bata ang kanyang palad. Nahawakan niya ito. Napasinghap si Rosa. Tinakpan ng kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas sa mga labi ni Miguel. Hindi na isang ungol, isang salita. Hinihingal, mahina, pero malinaw. Hindi na nag-isip si Carlos. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang pinto ng control room ay bumukas ng malakas. Hindi siya naglakad. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa pasilyo na parang hinahabol niya ang kanyang buhay. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Miguel. Nakita ni Rosa ang pagpasok ni Carlos. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang paghinga ay halos mawala. Hindi nagsalita si Carlos. Dumiretso siya sa kama. At sa unang pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan, niyakap niya ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng isang taong paghihintay, isang taong sakit, isang taong pag-asa. At pagkatapos, binitawan niya ang anak at bumaling kay Rosa. Hinila niya ito palapit
at niyakap niya silang dalawa. 3 taong basag, 3 pusong sugatan. Sa sandaling iyon, sa loob ng yakap na yon, sila ay buo. Sila ay isang pamilya. Nang bumitaw sila, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tinitigan ni Carlos si Rosa, hindi na bilang isang empleyado, hindi na bilang isang estranghero. Nakita niya ang babaeng nagbalik ng kanyang anak, ang babaeng nagbalik ng kanyang pag-asa. Dahil sa bugso ng damdamin, sa tindi ng pasasalamat na hindi kayang isalin sa mga salita. Ginawa ni Carlos ang isang bagay na hindi niya pinag-isipan. Hinawakan niya ang pisngi ni Rosa. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, puno ng paghanga. Ang simula ng isang bagay na bago, isang perpektong sandali. Click! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ang gumising sa kanila. Mabilis silang naghiwalay. Nakatayo sa may pintuan si Tita Elena. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Ngunit ang pagkagulat na yon ay mabilis na napalitan. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng saya. Ito ay isang nangiti ng isang taong nanalo sa loto. Isang ngiti ng isang ahas na nakakita ng kanyang bibiktimahin. Isang ngiting demonyo. Well, sabi ni Elena. Dahan-dahang pumapalakpak na parang nanonood ng isang dula. Anong ganda namang pagtatanghal ito. Agad na humakbang si Carlos paharap. Tinatakpan si Rosa na para bang isang kalasag. Elena, get out! Ang boses niya ay mababa at puno ng babala. Bakit naman, Carlos? Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay umaapaw sa peking inosente. Mukhang may namiss akong magandang eksena. Hindi ko alam. Nakasama pala sa therapy sessions ang Romasa. Sinabi kong lumabas ka na. Pag-uulit ni Carlos, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. At bakit? Para maipagpatuloy niyo ang, ano na nga bang tawag dito? Unprofessional conduct. Ang mga salita ay tila mga patalim na ibinabato niya kay Rosa, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Carlos, namumutla at nanginginig. This is not what you think, maring sabi ni Carlos. Oh really? Tumawa si Elena. Dahil ang nakita ko ay isang amo na hinahalikan ang kanyang empleyado sa loob mismo ng silid ng kanyang may sakit na anak. Napakagandang ehemplo para kay Miguel. Ang bawat salita ni Elena ay isang kalkuladong atake, dinisenyo para iparamdam kay Carlos na siya ang may kasalanan, na siya ang iresponsable. Wala kang pakialam dito. Gigil na sagot ni Carlos. Wala. Carlos, baka nakakalimutan mo, may hearing tayo para sa guardianship ng pamangkin ko. At ang eksena na ito ay isang napakagandang ebidensya. Tinaas niya ang kanyang cellphone. May litrato ako. May video rin kung gusto mo. Nanlamig si Carlos. Ngayon niya lang napagtanto. Ito ay isang patibong. Ano ang gusto mo, Elena? Tanong niya. Ang kanyang boses ay pagod na. Simple lang. Paalisin mo ang babaeng yan. Sabi ni Elena. Itinuturo si Rosa. Ngayon din. At ibigay mo sa akin ang full guardianship ni Miguel. Kung hindi ano, hamon ni Carlos. Baka gusto mong ipakita ko sa korte ang mga video mo habang minamanmanan mo siya na parang isang baliw? Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ngunit ang epekto nito ay hindi kay Carlos. Narinig ito ni Rosa. Bawat salita. Minamanmanan mo siya. Video. Parang isang baliw. Dahan-dahan siyang lumingon mula kay Elena papunta kay Carlos. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pag-asa at bagong pagsinta. Ngayon ay puno ng isang tanong. Isang masakit na tanong. Tinitigan niya si Carlos. Naghihintay. Nagdarasal na sana'y itanggi nito ang lahat. Na sana'y sabihin nitong kasinungalingan lang ang narinig niya. Ngunit hindi nagsalita si Carlos. Yumuko lang ito, umiiwas sa kanyang tingin. At sa katahimikan na yon,
Nahanap ni Rosa ang kanyang sagot. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lalaking kani-kanina lang ay humalik sa kanya. Ang lalaking nagsimula nang magpatibok muli ng kanyang puso ay pinapanood pala siya sa lahat ng oras. Bawat galaw, bawat salita, bawat sandali ng kanyang pag-iisa. Pakiramdam niya ay hinubaran siya, nilapastangan. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay dinurog at ginawang alikabok. Habang ang mundo ni Rosa ay gumuho, isang cellphone ang nag-vibrate sa bulsa ni Carlos. Isang mensahe galing sa isang pribadong investigador na inupahan niya ilang araw na ang nakalipas para alamin ang lahat tungkol sa pamilya ni Lyra Santos. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay naglalaman ng isang litrato, isang lumang litrato, dalawang babae, magkapatid, nakangiti sa kamera. Ang isa ay si Lyra at ang isa ay si Rosa. Ang telepono ay halos mahulog mula sa nanginginig na kamay ni Carlos. Ang paghinga niya ay tumigil. Lahat ng piraso ng puzzle, ang probinsya, ang kompas, ang di pangkaraniwang dedikasyon, ang pag-iyak sa gabi. Lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Isang nakakabaliw, nakakasakal na katuturan. Ang babaeng pinapasok niya sa kanyang bahay. Ang babaeng hinayaan niyang alagaan ang kanyang anak. Ang babaeng kani-kanina lang ay kanyang hinalikan. Ay kapatid ng taong sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan, itinaas ni Carlos ang kanyang tingin mula sa cellphone. Ang sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata ay isang salamin ng sakit at pagtataksil sa mga mata ni Rosa. Ang kanilang mga mundo ay sabay na gumuho, dala ng magkaibang katotohanan. Lumapit siya kay Rosa. Hindi nagalit ang nasa kanyang boses. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na basag. Ipinakita niya ang litrato sa telepono. Sino ka? Tanong niya. Ang bawat salita ay isang hikbi na pinipigilan. Sino ka talaga? Ang tanong ni Carlos ay parang isang matulis na yelo na tumusok sa dibdib ni Rosa. Ang litrato sa telepono, ang kanilang mukha ng kanyang ate Lyra, walang puwang para magsinungaling pa. Ako. Nagsimula si Rosa, ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Kapatid po niya ako. Isang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang mapait at matagumpay na halakhak. Si Carlos, anong sabi ko sa'yo? Isang manloloko. Isang ahas na pinapasok mo sa bahay mo. Pero hindi nakikinig si Carlos kay Elena. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lang sa babaeng nasa harap niya. Lahat ba ng ito ay isang plano? Tanong ni Carlos. Ang sakit sa kanyang boses ay mas matindi pa kaysa sa galit. Ang pag-apply mo dito, ang paglapit mo kay Miguel, lahat ba yun ay kasinungalingan? Hindi. Mabilis na sagot ni Rosa. Umiling-iling habang ang mga luha ay bumabagsak na mula sa kanyang mga mata. Hindi po. Nandito ako para itama ang mali, para patunayan na inosente ang kapatid ko. Inosente? Putol ni Carlos. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at umalingaw-ngaw sa buong silid. Inosente? Ang kapatid mo ang pumatay sa asawa ko. Ang kapatid mo ang dahilan kung bakit lumpo ang anak ko. Bawat salita ay isang dagok. Bawat akusasyon ay isang sampal. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Rosa. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Lumayas ka. Kalmadong sabi ni Carlos. Pero ang kalamigan sa kanyang boses ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw. Get out of my house. Carlos, pakinggan mo muna ako. I said get out! Ang sigaw niya ay puno ng kapangyarihan at pagkasira. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Ever! Napaatras si Rosa. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay. Sa kama, si Miguel, na kanina lang ay nagpakita ng senyales ng buhay,
ay biglang umungol, isang tunog ng takot. Pilit niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Ang katawan niya ay nanigas. Ang munting himala ay binawi ng sigawan at galit. "Tingnan mo ang ginawa mo," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nagbabalat kayong pag-aalala. "You're upsetting the child. Halika na, iha. Kunin mo na ang mga gamit mo." Walang kaluluwang naglakad si Rosa palabas ng silid. Si Ate Mercy na nakarinig ng lahat mula sa labas ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay puno ng awa. Habang nag-iimpake si Rosa, ang bawat damit na tinutupi niya ay nababasa ng kanyang luha. Ang mga alaala sa maikling panahon niya sa bahay na yon, ang unang paggalaw ng daliri ni Miguel, ang ngiti ni Carlos sa karinderya, ang yakap nilang tatlo, ay parang mga bubog na sumusugat sa kanyang puso. Pagbaba niya, dala ang kanyang bag, naabutan niya si Ate Mercy sa may pinto. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, isang tila pakikiisa ng langit sa kanyang kalungkutan. Kinuha ni Rosa ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang tansong kompas. "Ate Mercy," sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Inabot niya ang kompas sa matanda. "Pakibigay na lang po kay Miguel. Para sa kanya po talaga yan." Tumango si Ate Mercy, hindi makapagsalita, habang tinatanggap ang maliit na bagay. Naglakad si Rosa palabas sa gitna ng malakas na ulan. Walang payong, walang direksyon. Bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat. Ngunit hindi nito matumbasan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Sa loob ng bahay nakatayo si Carlos sa bintana ng kanyang study. Pinapanood ang papalayong anyo ni Rosa hanggang sa lamunin na ito ng dilim at ulan. Ang kanyang puso ay isang malaking guwang ng galit at pagsisisi. Si Elena ay pumasok sa study. May dalang isang baso ng alak. "She's gone. Finally," sabi niya. Iniabot ang baso kay Carlos. "Now, we can finally have some peace. Ako na ang bahala kay Miguel." Hindi kinuha ni Carlos ang alak. Hindi siya lumingon. Nang gabing iyon, ang mansyon ay naging mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Si Carlos ay nakaupo sa dilim, mag-isa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang katahimikan ay isang akusasyon. Kumatok si Ate Mercy sa pinto at pumasok kahit walang nagsabing tuloy. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Carlos dati. Determinasyon. "Sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi lumingon si Carlos. "Umalis ka na rin, Ate Mercy. I want to be alone." Pero hindi umalis ang matanda. Humakbang pa ito palapit. "Sir, mayroon po akong dapat sabihin sa inyo noon pa. Whatever it is, I don't want to hear it." Hindi pinansin ni Ate Mercy ang sinabi niya. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob na matagal na niyang itinatago. Tungkol sa araw na nangyari ang aksidente. Sa wakas, lumingon si Carlos. Ang mga salita ni Ate Mercy ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang isipan. "Anong sinasabi mo?" Nanginginig ang mga kamay ni Ate Mercy, kaya't pinagsalikop niya ang mga ito sa kanyang harapan. "Nung araw po na yon, bago kayo umalis ni Ma'am, nakita ko po si Ma'am Elena." Kumunot ang noo ni Carlos. "So, lagi namang nandito si Elena." "Iba po kasi, sir." Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, na para bang binabalikan ng isang masamang panaginip. "Nakita ko po siya malapit sa garahe. Pabalik-balik po siya ng lakad. Balisa. Tapos, may kausap po siyang isang lalaki na hindi ko kilala. May inabot po siya sa lalaki." "Anong inabot?" "Hindi ko po sigurado. Parang isang maliit na sobre. Pagkatapos po, umalis na yung lalaki at pumasok na po si Ma'am Elena sa loob na parang walang nangyari." Natahimik si Carlos, pinoproseso ang impormasyon.
Bakit ngayon mo lang sinabi to? Yumuko si Ate Mercy, ang hiya at pagsisisi ay bakas sa kanyang mukha. Natakot po ako, sir. Pagkatapos po ng aksidente, sinabihan niya po ako na kung may magsasalita, baka madamay ang pamilya ko. Makapangyarihan po si Ma'am Elena. Ang bawat salita ng matanda ay parang mga patak ng asido sa isipan ni Carlos. Ang mga hinala na dati malabo ay nagsisimulang magkaroon ng anyo. Ang diary, ang letrang M, ang biglaang paglitaw ni Elena sa karinderya, ang pag-alam niya tungkol sa mga kamera, ngunit ayaw niyang maniwala. Kapatid pa rin ito ng kanyang asawa. Guni-guni mo lang yan, Ate Mercy, sabi niya. Pilit na ikinukumbinsi ang sarili. Umalis ka na. Lumabas ang matanda nang walang imik, ngunit ang mga sinabi nito ay naiwan sa hangin. Laso na unti-unting kumakalat. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malamig na libingan. Si Elena na ang nag-aalaga kay Miguel, ngunit ang ginagawa lang nito ay umupo sa tabi ng kama, nagbabasa ng magazine habang pinapabayaan ng bata. Ang munting progreso ni Miguel ay nawala. Hindi na siya gumagalaw, hindi na siya gumagawa ng tunog. Bumalik siya sa pagiging isang manika at sa pagkakataong ito, mas malala pa. May takot sa kanyang mga mata sa tuwing lalapit si Elena. Nakikita ito ni Carlos at dinudurog nito ang kanyang puso. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pumasok siya sa kwarto ni Miguel. Nakita niya ang tansong kompas sa ibabaw ng bedside table. Iniwan doon ni Ate Mercy. Kinuha niya ito. Malamig at mabigat sa kanyang palad. Umupo siya sa tabi ng kanyang anak. Anak! Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo si Papa. Sa kabilang dako ng lungsod, hindi tumigil si Rosa. Ang sakit na nararamdaman niya ay ginawa niyang gasolina. Binalikan niya ang lumang talyer kung saan laging dinadala ng pamilya ni Carlos ang kanilang mga sasakyan. Nagbaka sakali siya. Natagpuan niya si Mang Tonyo, ang matandang mekaniko na may-ari ng lugar. Naalala niyo pa po ba yung kotse na naaksidente 5 taon na ang nakalipas? Tanong ni Rosa. Ipinakita ang isang lumang litrato ng sasakyan. Tinitigan ito ni Mang Tonyo. Kinukunot ang kanyang noo. Oo, iha. Yan yung sa mga Alfonso. Nakakapanghinayang. Napakabait pa naman ng misis ni Sir Carlos. Sinuri niyo po ba yung sasakyan pagkatapos? Tumango ang matanda. Oo. Yun ang pinakamasaklap eh. Dinala dito ng pulis yung wreckage. Huminto siya. Tila nag-aalinlangan. Bakit po, Mang Tonyo? May nakita po ba kayo? Pag-uusisa ni Rosa. Tumingin muna si Mang Tonyo sa paligid na para bang may nakikinig bago bumulong. Hindi aksidente ang pagkasira ng preno, iha. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Sinadya yun. Pagpapatuloy ng matanda. May nagtanggal ng isang pyesa, isang maliit na cotter pin sa brake line. Simpleng-simple. Pero kapag tinanggal mo yun, ilang apak lang sa preno, tuluyan nang mawawalan ng brake fluid. Imposibleng malaman hanggat hindi pa huli ang lahat. Kasabay nito, sa mansyon, ginawa ni Carlos ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Pumasok siya sa kanyang control room at binuksan ang archive ng mga security footage. Hinanap niya ang petsa ng aksidente. Nakita niya ang file, ngunit nang subukan niyang i-play ito, isang error message ang lumabas. File corrupted. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Isang crucial na 15-minute clip mula sa kamera na nakatutok sa gara. Sira. Isang normal na tao ang iisip na nagkataon lang. Ngunit alam ni Carlos na sa buhay, lalo na sa buhay niya, walang bagay na nagkakataon lang. May nagbura nito, may itinatago. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinakamagaling na data recovery expert sa bansa. Ang paghahanap ng katotohanan ay nagsimula na. Tumunog ang telepono ni Carlos. Isang boses mula sa The Data Recovery Company ang nasa kabilang linya. Sir, we did it.
Na-restore po namin yung video. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng syudad, hawak na ni Rosa ang isang sinumpaang salaysay, pirmado, at may selyo ng notaryo. Ang testimonya ni Mang Tonyo. Ang katibayan ng sabotahe. Mayroon na silang mga piraso. Kailangan na lang nilang buuin ito. Nag-text si Carlos kay Rosa. 3 salita lang. Mag-usap tayo, please. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan. Isang neutral na lugar na malayo sa mga multo ng mansyon. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. I'm sorry, basag ni Carlos sa katahimikan. Sa lahat, sa pagpapaalis sa'yo, I was wrong. Tumingin lang si Rosa sa tasa ng kape sa harap niya. Hindi po para sa akin to, sir. Para po ito sa kapatid ko. Tumango si Carlos, tinanggap ang sakit ng katotohanan. Alam ko. Inilapag niya ang isang USB flash drive sa mesa. Nasa loob nito ang video. Inilapag din ni Rosa ang affidavit ni Mang Tonyo. At heto naman ang dahilan kung bakit importante ang video na yan. Nagpalitan sila ng ebidensya. Habang binabasa ni Carlos ang salaysay, lalong tumitigas ang kanyang panga. Habang pinapanood ni Rosa ang video sa kanyang telepono, isang malabong kuha ni Elena na may inaabot sa isang lalaki. Ang kanyang mga hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Nag-angat sila ng tingin. Hindi na sila amo at empleyado. Hindi pa sila magkasintahan. Sila ay mga kaalyado. Kinagabihan, nagpatawag ng isang family meeting si Carlos. Pinaupo niya si Tita Elena sa sala, kasama si Ate Mercy na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ano na naman to, Carlos? Tanong ni Elena, na iniinip. Kung tungkol ito sa guardianship, tapos na ang usapan. The court will decide. This is not about the court, Elena. Kalmadong sabi ni Carlos. This is about the truth. Anong truth? Ang katotohanan na halos mamatay ang pamangkin ko dahil sa kapabayaan mo at sa pagtitiwala mo sa isang manloloko? Sa senyales ni Carlos, lumabas si Rosa mula sa kusina. Nanlaki ang mga mata ni Elena. What is she doing here? Pinalayas mo na to, di ba? Nandito siya para marinig ang sasabihin mo, sabi ni Carlos. Wala akong sasabihin sa babaeng yan. Kung ganoon, baka may sasabihin sa'yo si Mang Tonyo, sabi ni Rosa, inilalapag ang affidavit sa coffee table. Ang mekaniko ng pamilya nyo, sabi niya, sinadya raw na sirain ang preno ng sasakyan. Isang mabilis na kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Elena, pero mabilis niya itong itinago sa isang tawa. Nonsense! Nagbabayad ka ng mga testigo para pagtakpan ang kasalanan ng kapatid mo? How desperate! Hindi yan ang tingin ng korte, sabi ni Rosa, matatag. Walang maniniwala sa isang matandang mekaniko, sigaw ni Elena. Siguro nga, sabi ni Carlos, tumayo at kinuha ang isang remote control, pero baka maniwala sila. Dito. Tumingin siya kay Rosa. Sa harap ni Elena, sa harap ng lahat, iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Rosa ng isang segundo, ang alaala ng pagtataksil ay sariwa pa. Ngunit nakita niya ang pagsisisi at determinasyon sa mga mata ni Carlos. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa palad nito. Magkahawak kamay sila. Isang alyansa. Pinindot ni Carlos ang play. Bumukas ang malaking TV screen sa pader. Lumabas ang isang malabong video. Ang petsa at oras sa sulok ng screen ay pamilyar. Ito ang araw ng aksidente. Nakita nila ang garahe at nakita nila si Elena, palihim na nag-aabot ng isang sobre sa isang lalaking nakatalikod. Mabilis na kinuha ng lalaki ang sobre at naglakad papasok sa garahe. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito at mabilis na umalis. Natigilan si Elena. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Walang salitang lumabas. Sino ang lalaking yan, Elena? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses
ay malamig na parang yelo. Ano ang laman ng sobre? Bayad ba yun? Para tanggalin ang isang maliit na piyesa sa preno ng asawa ko? Hindi, hindi totoo yan. Nauutal na sabi ni Elena. Tumayo at napaatras. That's fake. Edited yan. Tapos na ang laro, Elena. Sabi ni Carlos. Biglang nagbago ang anyo ni Elena. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas pangit. Isang galit na matagal nang nakatago. Isang kabaliwan. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Isang tawang basag. Oo, ako nga. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Ang kanyang magandang mukha ay nasira ng puot. Ako nga ang may gawa. Dahil dapat sa akin ang lahat ng to. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid, sa mamahaling muebles, sa malawak na kabahayan. Sa akin dapat ang yaman na to, ang buhay na to. Pagkatapos, ang kanyang mga mata, na nagliliyab sa galit, ay napako kay Carlos. Sa akin dapat. Siya, nanam. Ang pag-amin ni Elena ay parang isang kulog na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Natahimik ang lahat. Kahit si Ate Mercy ay napahawak sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Ang motibo pala ay hindi lang pera. Ito ay isang masalimuot na pinaghalong inggit, kasakiman, at isang baluktot na pag-ibig na naging obsesyon. Matagal na pala niyang minamahal si Carlos at kinamumuhian ang sarili niyang kapatid para sa buhay na hindi naging kanya. Ang aksidente ay hindi lang para makuha ang yaman, kundi para maalis sa landas ang kanyang karibal. Nang gabing iyon, dumating ang mga pulis, walang naging gulo. Si Elena, na tila naubusan na ng lakas, pagkatapos ng kanyang pagsabog, ay sumama ng tahimik. Ang huling nakita ni na Carlos sa kanya ay ang isang tingin na walang emosyon, isang anyo ng pagkatalo na mas malala pa sa galit. Ang kanyang hiya, ang kahihiyan, sa buong angkan, ang magiging tunay niyang kulungan. Nang mawala na ang mga pulis, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Humarap si Carlos kay Rosa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Rosa, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Walang salita ang kayang magpahayag ng pagsisisi ko sa lahat ng pinagdaanan mo, ng pamilya mo. Dahil sa amin, patawarin mo sana ako. Tinitigan siya ni Rosa. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ang bigat na matagal niyang pinasan para sa kanyang kapatid ay unti-unting gumaan. Napatunayan na natin ang totoo, sagot niya. Malinis na ang pangalan ni ate. Yun ang mahalaga. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Carlos. May distansya pa rin sa pagitan nila. Isang sugat na. Kahit nagsisimula ng maghilom, ay nag-iwan ng peklat. Sa mga sumunod na linggo, si Rosa ay bumalik sa mansyon. Hindi bilang therapist na may tinatagong sekreto, kundi bilang isang kaibigan na tumutulong sa pagbangon ng isang pamilya. Sama-sama nilang inalagaan si Miguel at sa pagkakataong ito, nawala na ang anino ng takot ni Elena. Ang paggaling ng bata ay naging mas mabilis. Isang hapon, habang nasa hardin sila, tinutulungan ni Rosa si Miguel na tumayo mula sa kanyang wheelchair. Kaya mo yan, Miguel, sabi niya, puno ng pagmamahal. Isang hakbang lang. Hawak-hawak ni Carlos ang kabilang kamay ng anak. We're here, son. Hindi ka namin bibitawan. Nag-concentrate si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nagawa niya. Isang hakbang. Pagkatapos isa pa. 3 maliliit na hakbang papunta kay Ate Mercy na naghihintay na may luha sa kanyang mga mata. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Isang tunay, masayang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tumingin siya kay Carlos at kay Rosa. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may buong pangungusap. Salamat, Papa. Salamat, Tita Rosa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng pighati ay naglaho. Kinagabihan,
Habang natutulog na si Miguel, nag-usap sina Carlos at Rosa sa veranda. Aalis na po siguro ako bukas, sabi ni Rosa, nakatingin sa mga bituin. Magaling na si Miguel. Natapos ko na ang kailangan kong gawin dito. Hinawakan ni Carlos ang kanyang kamay. Hindi pa. Tumingin si Rosa sa kanya. Nagsisimula pa lang tayo, sabi ni Carlos. Sinimulan mong ayusin ang anak ko. Hayaan mo naman akong subukang ayusin tayo. Pumunta si Carlos sa kanyang study at bumalik. Dala niya ang isang box cutter. Sa harap ni Rosa, isa-isa niyang pinutol ang mga wire ng kanyang security system. Pinatay niya ang mga monitor. Kinuha niya ang isang camera mula sa pader at inilagay ito sa kamay ni Rosa. Hindi ko na kailangan to, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong klase ng tiwala. Dahil natutunan ko ng tumingin gamit ang puso. Isang luha ng saya ang pumatak mula sa mata ni Rosa. Sa huling pagkakataon, tumingin sila sa isa't isa, hindi bilang amo at empleyado, hindi bilang biktima at pamilya ng salarin, kundi bilang dalawang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Nakangiti si Miguel sa kanyang pagtulog, hawak-hawak sa kanyang palad ang isang tansong kompas na ngayon ay laging nakaturo sa direksyon ng isang bagong simula. Makalipas ang 2 taon, ang hardin ng mansyon ay hindi na tahimik. Ito ay puno ng tawanan at sigawan ng mga bata. Isang maliit na handaan ang nagaganap para sa 12 kaarawan ni Miguel. Si Miguel, na ngayon ay malakas at maliksi, ay nakikipaghabulan sa kanyang mga bagong kaibigan mula sa eskwelahan. Ang wheelchair sa sulok ng hardin ay hindi na ginagamit. Isa na lamang itong paalala ng isang malayong nakaraan, isang monumento sa kanilang pinagdaanan. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakatayo si Carlos, hawak ang kamay ng kanyang asawa, si Rosa. Hindi na mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Ito ay magaan at puno ng kapanatagan. Ang mga guhit sa kanyang noo, na dulot ng pag-aalala, ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. Tingnan mo siya! Bulong ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang kanyang anak. Para lang kailanman. Dahil hindi siya sumuko, sagot ni Rosa. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Carlos. At dahil hindi ka sumuko sa kanya. Lumapit sa kanila si Ate Mercy. May dalang isang tray ng juice. Ang kanyang mga mata ay laging may kislap ng kaligayahan sa tuwing nakikita niya ang tatlo. Para sa kanya, ito ang pamilyang matagal na niyang ipinagdasal. May isang maliit na espasyo sa hardin na laging may mga sariwang puting bulaklak. Isang maliit na plaque ang nakasulat, "Para kay Lira. Salamat sa pag-aalaga." Nahanap nila ang kapatawaran, hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pag-alala ng may pagmamahal. Natagpuan nila ang kapayapaan sa pag-alam na ang hustisya ay naibigay at ang isang inosenteng pangalan ay nalinis na. Tinawag ni Miguel ang kanyang mga magulang. Papa, Mama Rosa, picture po tayo. Lumapit sila. Sa gitna ng kanilang anak, yumakap sila. Isang litrato ang kinuha, isang perpektong imahe ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang bakal. Nang gabing iyon, nang mahimbing nang natutulog si Miguel, naupo sina Carlos at Rosa sa veranda, pinapanood ang mga alitaptap sa dilim. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Carlos. Ang unang gabi mo dito? Ngumiti si Rosa. Paano ko makakalimutan? Akala ko, ipapakain mo ako sa mga aso. Tumawa si Carlos. I'm sorry, sobrang takot lang ako noon. Alam ko, sagot ni Rosa. Hinawakan niya ang kamay ni Carlos. Pareho tayong takot. Ano ang nagpabago sa isip mo? Tanong ni Carlos. Bakit ka nagtiwala sa isang taong halatang walang tiwala sa'yo? Tumingin si Rosa sa malayo. Dahil nakita ko sa mga mata mo, kahit natatakpan ng pader, ang nakita ko sa mga mata ni Miguel, isang pusong gustong gumaling, pero hindi alam
kung paano. Niyakap siya ni Carlos. Sa init ng kanyang yakap, nahanap ni Rosa ang kanyang tunay na tahanan. Hindi na ito isang mansyon na puno ng mga kamera at madilim na sikreto. Ito ay isang tahanan na puno ng liwanag. Sa loob ng kwarto ni Miguel, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang isang tansong kompas. Hindi na ito kailangan para ituro ang daan. Dahil sa wakas, silang lahat ay nakauwi na.